issue kasi ng child labor sa Pilipinas ay issue ng kahirapan at issue ng pagtulong sa pamilya. Ano pangalan niyo? Finley. Lester. Ilang taon na kayo? 9. 12. Ano trabaho niyo? Pangalakan. Maraming bata ang nagtatrabaho dahil sa konsepto na ang gusto nila ay makatulong sa kanilang magulang. In-embed sa atin yung sinasabi ko, ikaw ay panganay, kailangan makatulong ka sa iyong pamilya. Okay? At ang daming kaso na ang lahat ng bata ay ayaw mag-aral dahil ang gusto nila tulungan yung kanyang pamilya. Kailan pa kayo nagtatrabaho? Dati pa po. Tagal na po kami nanganganak. Kailan kayo nagtatrabaho? Ano? Pag ano lang po may pasok. Pag may pasok. Alam ba ng magulang ito? Oo. Ay hindi. Ano lang, bibigyan ko yung magulang ko. Ako po, binibigay ko po para meron po ay pambiling bigas. Ako din. Binibigay ko rin po kay ma'am. Sa akin din. Ang konsepto nila ay ang pera ay gagamitin para sa pamilya. Especially na yung mga batang ito ay hindi na ibibigay yung mga pangangailangan nila. At ang tanging para for them to survive ay magkaroon ng hanap buhay. It is a clear violation ng mga pulisiya natin tungkol sa bata. Okay, pero walang magawa yung gobyerno because they cannot provide for the family. Okay? Hindi sila dapat nagtatrabaho. Dapat nasa pag-aaral sila. But when you talk to them, mas gugustuhin pa nilang magtrabaho kaysa mag-aaral. Kasi nakakatulong sila sa pamilya. Napasok ba kayo sa school? Opo. Anong grades niya? Okay naman? Opo. Meron silang mga development na hindi nila may enjoy. Okay? Like, if you're talking about human development, hindi nila ma-experience yung mga dapat na-experience nila ng bata sila. Okay? And then, pagtanda nila, kasi ang bilis ng pacing ng buhay nila, they think of, hindi na sila makakawala doon sa notion na napaka-agang naging seryoso ng buhay ko. Okay? At yung seryoso ng buhay ngayon is that at their old age, they will think probably na, wait, how did I enjoy my life during yung aking kabataan? Okay? For long nagtatrabaho. And all of the times kailangan, all I have to do is to work, and to work. Kasi yun lang yung kabubuhay ko. Yun lang yung gagawin ko. Ano pangarap mo? Gusto ko po maging police. Para mga nanguhuli po. Huliin po namin. Ako din po. Tumatanda sila. Kung titingnan mo yung bata na child laborers, akala mo, ano na sila, 30 years of age or 27, 25. And when you try talking to them, they are 12, they are 14. So, they're not enjoying, number one, yung paglalaro, which is their rights, the basic rights ng bata. Okay, instead of paglalaro, naging pagtatrabaho. So, yung development nila, para maranasan nila yung paglalaro, hindi na yung nagagawa. And natipo lang sila doon. So, anong mindset nila is that parang isinilang sila para maging matanda. Okay, and they're so mature. Okay, the way that they're na nagsasalita sila, nag-iisip sila, sobra na yung maturity nila. Okay, doon sa age nila. Hindi sila katulad ng ibang bata. Okay? Napakaseryoso ng kanilang atake sa buhay. Napakalalim din ng kanilang mga thoughts nila, particularly in their life. Okay? At malamang sa malamang, ang pakikihalubilo nila sa mga bata ay hindi katulad ng normal na naghahalubilo sa ibang bata. Kasi ang notion nga nila is ang pagtatrabaho at napakaseryoso ng atake nila. If you will be observing child na nanlilimos dyan sa mga kalsada, you will observe kung ano na yung the way na magsalita sila is very different. Eh paano sila makikihalubilo sa bata? Kung number yung level of maturity nila iba, yung physical appearance nila mukhang hindi na sila bata. Yung the way nila magsalita is iba na. Okay? So that is something na hindi sila makikipag-ikot ng isang normal na bata.
Okay, kaya nangyayari doon, they are secluded. Okay? Because at the back of the kailangan magtrabaho ako. I need to go back to my work. Okay? Nawa, pag tinanong mo yan, sabihin nila, ayaw pa nila mangyari. Okay? Because sayang yung oras na kailangan, ituon nila sa pagkakas.